life group leader, meron kasing iba na hindi marunong mag-register, na paki-assist na lang sila kung kausapin niyo sila, ating ka ba, no? Para maturuan po sila. No? Kasi may pumunta raw dyan, hindi nagsabi sa akin daw, nagpa-raise. Sabi ko, sinabihan kasi siya, hintayin mo yung registration form, 1 o'clock, mag-register ka. So, hindi pa rin nakakaintindi. Then, pag nagpa-register po, ay pera na lang kung talagang ma-ICU ka, dapat attend ka. Hindi ba kamukha niya, no? May mga bakante. Sabihin, sino yung nagpa-register na wala? Sayang kasi, doon sa ibang gustong umaten, yung slot, di ba, napuno, tapos hindi naman pala attend. Nakukuha niyo po. So, monitor lang po natin kung sino po yung nagpa-register tapos hindi naman umaten. Then, ipapasa na lang po ni Sister Kata doon sa kanyang life group leader na para masabihan. Maliwanag po mga kapatid. Konting tease lang kasi habang tayo po ay nasa ganito sitwasyon, wala pang vaccine, ay ingat-ingat lamang po. No? At least, nagkikita-kita na po tayo ng face-to-face. No? Kasi yung nasa computer lang, no? Parang, minsan parang walang dating no? Na napakalungkot. So, ang hirap dito, no? Di ba? Pasok pa yung mic na gano'n sa... Sasanay din tayo. Adjust ko lang. Okay? So, pwede po ba ang lahat ay tumayo? Tayo po yung manalangin muna. Praise God. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Tunay, Panginoon, walang pwedeng umadlang sa iyong mga anak upang magpuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Aming pong panalangin sa umagang ito, patuloy niyo pong ingatan ng bawat isa. Sinasaway namin na namang mga virus na kumakalat sa aming kapaligiran. Sa pangalan ni Jesus, matunaw ka. Wala kang karapatan sa lugar ng mga anak ng Diyos. Sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat dahil narito kami, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, ay kami po ngayon ay nakikita-kita po ng face-to-face upang ikaw po ay aming papurihan at pasalamatan sa iyong kabutihan. Dalangin namin, buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso, na ang iyong mensahe na aming maririnig at mapapag-aralan ay may pamuhay po namin. At maging challenge po sa bawat isa ang mensahe po na nais mong marinig ng iyong mga anak. Tunay, Panginoon, yung mga kapatid na wala pa ay anumang sitwasyon, meron sila, ikaw po nakababatid, ay ingatan niyo po sila, Panginoon. Tunay, O God, na ikaw ang mabuti at wala nang iba. Kaya kami po ay laging magpupuri at sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, sapagkat sa iyo po ang kapangyarihan, ang kaharian at kapurihan magpakailanman. Po ang aming dalangin na may pasasalamat, ang lahat po magsabi ng Amen. Okay, makakaupo na po tayo. So, always wear your face mask and face shield. No? Ganun talaga, at least para safe po tayo lahat. No? Walang lumalabas na virus. Sa akin lang meron. Nakakover naman kayo eh. Amen po ba? Amen. Yung safetyness po doon, nakakover ka naman kahit may lumabas. Hindi kayo madadapuan. Amen po. Alright. So, pinagpapatuloy po natin ay sinisiris po natin yung Book of John. No? Isang napakagandang aklat po na kung saan ay ipinakita po dyan ni Apostle John yung pagka-Diyos ni Kristo at kung paano po magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang tao. Amen? So, last Sunday ay diniscuss po natin yung integrity of witness. Yung katapatan, kalinisan, katotohanan ng isang nagpapatotoo patungkol kay Kristo. No? Yan po ay nakita natin sa John chapter 1, 15 to 34. So, sasummarize po lang natin, babalikan lang po natin. No?
Sige po. Ah, paano ba? Ayaw eh. Ano lang. So, ano ba yung character ng isang faithful witness? Ah, si John the Baptist po ay ang kanyang patotoo ay patungkol po kay Kristo, no? Paano po ba siya nag-witness? Una ay i-witness with sincerity, di ba? Mula sa puso, katapatan ng kanyang pag-witness. Nakikita po natin sa verse 15 to 18 ng John chapter 1 kung paano niya talaga sinisigaw, no? Ang kanyang pagpapatutuo patungkol kay Kristo, no? I-witness with deep humility. No, hindi niya inaangkin yung credit na siya yung Messiah. No, hindi niya sinabi, hindi ako si Elijah. Sabi niya. No, hindi ako si Moses, hindi ako propeta, no? Talagang papakumbaba. Hindi ako ang Kristo, no? Then i-witness courageously to the deity of the Lord Jesus Christ. No? Talagang sinasabi niya, yan ang anak ng Diyos. No? Siya si Kristo. Siya yung pangakong Messiah ng Diyos sa mga taga-Israelita na darating na tagapagligtas. Yan po, lumabas na. Then, i-witness that Jesus is the Lamb of God. Ayan, sabi niya, ayan yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Yun yung sinasabi sa inyo. No? Noong pa man, nariyan na siya. Wala pa ako, nariyan na siya. Sabi ni John the Baptist, hindi ba? Although, kung makikita natin sa Bible, ay unang ipinanganak si John the Baptist. After 6 months, pinanganak si Jesus in the flesh. Hindi po ba? May nasabi nga ako nung nakaraan, medyo, siyempre sa dito ay, sabi ko, hindi alam ni Jesus na siya ang Messiah. Ang ibig sabihin nun, si John the Baptist, hindi niya alam na si Jesus pala ang Messiah. Although, kilala niya, kababata nga niya si pinsan nga niya di ba? Si Jesus. Pero hindi niya alam na yun pala ang Messiah. No? So, panglima, i-witness that Jesus is the Son of God. Na yan ang kaisa-isang anak ng Diyos. Na pinangako ng ating Diyos Ama sa langit. So, natutunan po natin that the purpose of John is to present the evidences, no? Para ipakita po yung mga ebidensya, yung kanyang testimony, yung proof that Jesus is the Messiah, the Son of God. So that you might believe, sabi po ni John, so that you might believe, believing have eternal life in His name by faith. So sa pamamagitan po ng pananampalataya, in Book of John 1:12, di ba, ay ang lahat ng manampalataya at tinanggap si Kristo ay magkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, nung ikaw'y nanampalataya kay Kristo, na siya yung anak ng Diyos, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, binigyan kanya ng full authority na maging anak ng Diyos. Kaya nga titingnan mo kung anak ka ng Diyos, anong problema mo? Di ba? Nothing. Manampalataya ka lang, magtiwala ka lang. Kaya minsan hindi natin ma-experience yung plano ng Diyos sa kabutihan sa atin dahil nagdududa tayo. Yun. Kapag hindi ka naniwala at nagduda ka, huwag mong asahan, tatanggap ka. Kasi hindi ka naman naniniwala. Amen po ba dyan? So, that's the whole point of the Gospel of John. Yan yung ng Gospel of John. Tingnan po natin. It is evidences of the deity of Jesus Christ. Yan yung gospel. Evidences of the Messiahship of Christ. Siya yung pangakong Messiah. Yan yung sa Hebrews word kasi, Messiah po, pero pagdating sa Greek word po ay Christ. The anointed one, the chosen one. Pag sinabing the anointed one, siya yung itinalaga na tagapagligtas po ng mga tao. Evidences that He is the Savior, the only Savior. Wala nang ibang tagapagligtas, wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas po ng tao. Ang pangalang Jesus lamang. No, ang dami ko po sinyeran itong week na to na doon sa patay, sa burol.
Sabi ko, kung sino-sino kasing tinatawagan ninyo eh. Wala na. Sino ba namatay? Si Maria ba namatay sa krus? Hindi, di ba? Sabi ko doon sa mga pisang ko. No? Paano ba mapapatawad ng kasalanan? Kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan, sabi ng Hebreo. Meron bang dugong inilabas si Maria? Nabuhay ba maguli si Mary? Tulala lahat sila eh. Di ba sila Pedro, sila Juan, namatay lahat yan. Nabuhay ba maguli? Hindi. Ba't nyo sinasamba? Hindi, naaalala lang. Tol, sabi. Yan po yung mga Alam niyo po, sa katotohanan, napakahirap pong bitawan ang isang bagay na nakagisnan mo. Hindi ganun kadali. Ganun din naman nangyari sa inyo, di ba? Na-experience ko rin yun. Hindi rin ako basta-basta makatalikod. No? Hanggang talagang kumilos ang Diyos sa buhay natin, ay talagang binitawan natin. Hindi po ba? Yan po yung patutuo sa akin ng taga-Malanday na bina-Bible study ko eh. Ang tagal. Nabitawan niya lang yon nung bumisita siya doon sa pinsan niya. Yung pinsan niya kasi gumagawa ng mga rebulto. Binisita niya. Nakita niya yung ulo nasa lupa, yung kamay, iwa-iwalay. Tapos sinisipa-sipa pa. Tapos sabi niya, itong gumagawa, babaero, lasenggo. Nagising na siya. Tapos sinasamba namin ito. Yon, doon po siya na-enlighten. Na hindi pala totoo yun. Hindi mo ba? So, nanggaling po din tayo doon sa mga ganong bagay. And praise God dahil by the grace and mercy of God ay binuksan niya ang isip natin at puso sa katotohanan. Amen? And that those who believe in Him have forgiveness and eternal life. Para lang ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan, magkaroon ng buhay na walang hanggan, kinakailangan mo lang manampalataya kay Kristo Jesus. Amen? So, makikita natin, binuksan ni John the Apostle, yung gospel niya, nagpasimula sa in the Word was the beginning. Di ba? And the Word was with God, and the Word was God. Kaya yung John chapter 1 na ito ay sinisiris natin upang maunawaan natin mabuti sino ba yung pinananampalatayanan natin, pinagkatiwalaan natin ang buhay. Natutuba ito ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Amen po dyan. Kailangan maliwanagan po tayo. Marami pong tao hindi nagtatagal sa pananampalataya. Ang dahilan po, dahil hindi nila talaga naunawahan yung pananampalataya ang kanilang pinasok. Hindi nila talaga kilala ang Diyos sa kanilang buhay. Wala silang relationship, wala silang naranasan sa buhay nila patungkol sa Diyos. Hindi nila talaga kilala. Kaya ang buhay nila ay walang pagbabago. Walang changes. Wala silang assurance na pag sila'y namatay ngayon, papasok sila sa langit. Kasi hindi naman nila talaga kilala yung Diyos na kanilang pinapanampalatayanan. Amen po ba dyan? So, makikita natin, in-identify ni John the Baptist kung sino talaga ang Diyos na ito. Nag-pre-exist, nag-co-exist, and co-equal with God. No? Amen. So, tinignan din natin yung three persons of the Trinity na nagpe-perform sila in three distinct activities. Iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang Espiritu Santo. Hindi isa yun. Iisa lang sila sa pagka-Diyos. Hindi ibig sabihin yung turo ng iba. Yung Ama, si Jesus din yun eh. Saka yung Holy Spirit, hindi po. Magkakaiba po sila ng persona. Iba-iba ang kanilang ginagawa. Pero iisa sila sa pagka-Diyos. Amen po? Maliwanag po tayo dyan. So the members of the Trinity are truly, fully God and yet separate person. At sa Bible, para hindi kayo malito, kapag may nabasa kayo sa New Testament or sa Old Testament, may nababasa kayo diyang Lord. Di ba? Puro capital letter. Ibig sabihin yun, binabanggit doon si Yahweh, ang Diyos Ama. Pero minsan may nababasa kang Lord, capital letter yung L, tapos small letter yung O-R-D, curious, ibig sabihin nun si Jesus yun. Amen? It referred to Jesus. Sa New Testament, ganun din. Tingnan niyo po. Pag sinabing God, sa New Testament, ang ibig sabihin niyan, Theos, it refers to God the Father.
Pag binanggit, di ba, may God of heaven, di ba, nababasa nyo. Sinasabi rin yung Diyos Ama. Pag sinabing Lord, ibig sabihin curious, it refers to God the Son, si Jesus Christ. Maliwanag po, para hindi na kayo malito. Kaya pag nabasa mong God, sinasabi rin yung Father. Pag nabi si Lord, si Jesus yun. Maliwanag? Yung Holy Spirit, or Spirit. Spirit of God, di ba? Nakikita niyo po? So, kasi nga, pag hindi natin naliwanagan to, hindi mo maintindihan, malilito ka kung sino yung binabanggit doon. Napakalaga po, kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, ay naiintindihan mo yung binabasa mo. According to the context. Maliwanag po mga kapatid? So, tinignan din natin yung mga some verses, expression of Trinity, makikita natin sa 1 Corinthians 12, verse 4 to 6, 2 Corinthians 13, verse 14, Ephesians 4, verse 4 to 6, diniscuss ko na po yan, di ba? 1 Peter 1, 2, and Jude 20, 22. Mga evidence po na ine-express yung Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So this is the third day. Ang pag-aaralan natin, yung third day of testimony ni John the Baptist. Noong unang araw ay nag-testify siya doon sa mga religious leaders. Inimbestigahan siya, hindi ba? Tinanong ko siya yung Messiah. Noong pangalawang araw ay nag-testimony siya doon sa mga taong sumusunod na sa kanya, na bina-water baptize niya. But this time, on the third day, nagpatutuo siya doon sa mga disciple niya. May mga disciple na si John the Baptist kay John at si Andrew. Yung dalawang sumusunod sa kanya dito ay si Apostle John, yung sumulat ng John Gospel, at si Andrew. So, ang text po natin ngayon na pag-aaralan ay medyo mahaba-haba. John chapter 1, 35 to 51. Pero hindi naman natin babasahin yan. Dadahanan po natin yan. Amen? Yan po yung ating text. Ang team natin ay gusto kong isigaw ninyo. Tagpuan mo, merong nagpakilala sa iyo patungkol sa tagapagligtas, patungkol kay Jesus Christ, nadinig mo sa radyo, sinyer sa iyo, hindi ba? Nabasa mo, ito pala, si Jesus pala, ang Lamb of God who will take away the sins of the world. 3 essentials you must do. Una, yung ginawa ng dalawa. Matapos nilang nadinig kay John the Baptist, He is the Lamb of God. Siya yung sinasabi ko noon pa man. Nag-i-exist na. Wala pa ako noon. Nariyan na siya. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yung pangakong Messiah. He is the promised Christ to the Israelites. Amen? Tignan niyo po. Sa John chapter 1. Yan. Pakibasa nga natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Nakita niyo po, anong ginawa? Sumunod. Di ba? Matapos silang nakita at naintindihan, ipinahayag sa kanila, ipinaliwanag sa kanila ni John the Baptist, ang ginawa nila, sumunod sila kay Jesus.
Talagang hindi nila iniwanan. Hindi sila lumayo, hindi sila tumalikod. They followed Jesus. Amen? Marami ngayong tao, pinakilala mo na si Jesus, isinyer mo na, ayaw pa rin sumunod. Para din yung mga believer. Kilala na nga nila si Jesus, na sinasabi na nilang Savior niya, pero ayaw naman sumunod. Di ba ba? Tama po ba? Bakit kailangan mo sumunod? Why do we need to follow Jesus the moment you have found Him as your Savior and Lord? Why? Bakit kailangan? Ano ba ang kaalagahan ng pagsunod kay Jesus? Because God showed you His only Son, Jesus, the Lamb of God, the ultimate sacrifice for sin. Pinakita na nga ng Diyos, no? Na siya ang mag-aalis ng kasalanan, magpapatawad sa kasalanan ninyo. You have to follow Him in order to inherit eternal life. Tanggapin niyo siya si Jesus, sabi niya. So, pinresent ni John the Baptist sa mga tao, yung the gospel call that the promised Messiah is coming now. Siya yung forerunner, taga-awi. Sabi niya, ako lang yung forerunner. Ako yung maglilinis ng dadaanan na Messiah. Kaya bago siya dumating, sabi niya, nariyan na, parating na siya. Siya, yan, nakikita niyo? Sabi ni John the Baptist, pinresent niya, ako ay tagahawi lang. Parang tayo po ngayon. Alam niyo po ba, katulad din tayo ni John the Baptist dapat, naglilinis tayo ng darahanan ng pagbabalik ng Diyos. Amen. Ano ba yung pinalilinis doon? Yung puso ng tao. Hindi naman yung kalye, no? Ayan, nakita ko nina, marami naglilinis na naman sa kalye. Dikit-dikit sila, 400 a day yata yung mga yun eh. Pag ganun lang. Maglilinis. Di ba? Sinasabi po dyan, lilinisin ang puso ng tao. Cleansing. Sinasabi ni John, di ba? Repent and be baptized. Para sa pagdating ni Jesus, malaya silang tatanggap kay Kristo. Malinis na dahil hindi pwede ang Espiritu ng Diyos ay manahan sa maruming sisidlang. Nakuha niyo po? Yun yung purpose kasi. Symbolizing yung cleansing, nagpapabaptize, matapos silang manampalataya, nagsisi, nalinis sila ng dugo ni Kristo. Para makapasok ang Espiritu ng Diyos. Magdwell, manahan. Dahil hindi pwede manahan ng isang banal sa maruming sisidlan. Kukuha niyo po? Amen. So, unknowingly, hindi mo namamalayam, kapatid, na ang Diyos ay kumikilos sa'yo. Tinatawag ka niya. Di ba? Kayo ba, alam nyo kagad nung na-born again kayo? Hindi, di ba? Basta may share lang sa inyo. Hindi mo namamalayan, kumikilos na ang Diyos sa buhay mo para makilala mo ang tunay na tagapagligtas. Unknowingly. No? Yung tinatawag na God is calling you. Ginagamit ng Diyos ang mga preacher, mga Kristiyano na nagpapatotoo, ang radio, ang television, ang mga babasain, ginagamit ng Diyos yan to call you. Di ba? God is calling us. Kaya lang, hindi mo napapansin. Tinatawag ka para ikay manampalataya, tanggapin si Kristo bilang anak ng Diyos, so that you may have the right to become part of God's family. Di ba? Gusto niya kasi makapamilya ka eh. Ano, ang concern ni Lord is family. Masayang pamilya. Kaya nga from the Genesis, from the beginning, family na kagad yung turo ni Jesus eh. No, si Adan, si Eva, magkakaanak, iiwalay sa parents, di ba? Pamilya eh. Magkakaroon sila sariling pamilya. Yun ang gusto ng Panginoon. Amen? So, nung sinabi po ni Pablo na those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. He indicates that calling is an act of God. Sabi niya, lahat ng itinalagay niya, noong pa man ay tinatawag niya. At lahat ng tinawag ko ay pinaging matuwid ko, pinawalan sala ko. Sinasabi, pagdating po sa salvation, ang Diyos ang kumikilos.
Amen po ba dyan? Nung ikaw'y naligtas, hindi dahil sa iyo, kundi ang Diyos ay kumilos sa buhay. Kinonvict ka. Kinausap ka na sinabi sa iyo, maniwala ka dyan sa nagsishare sa'yo, tanggapin mo si Jesus. Kaya hindi mo namamalayan yung ginagawa mo na lang. Conviction ng Holy Spirit yun. Diyos ang kumikilos doon. Nako nyo po, ang gagawin mo lang, magre-response ka lang. Pero pag hindi ka nag-response, kawawa ka naman. Di ba? Diba sabi sa John 3:16? Di ba? Napahama kasi nireject niya si Jesus. In John 3:18. Di ba? Kaya 3:16, 17, 18. Dapat binabasa yun, huwag kang titigil sa John 3:16. Di ba? Ang katotohanan, specifically, an act of God the Father, for He is the one who predestined people to be conformed to the image of His Son. So, ang purpose ng Diyos, kung bakit ka tinawag, para makatulad ka ng kanyang anak na si Kristo. Kaya ang ating goal ay maging Christ-like, katulad ni Kristo. Christ-likeness po. The ultimate goal of the Christian is to become like Christ. Amen? Yun yung purpose po eh. Kaya tayo tinawag eh. Ang gusto ng Diyos, mabuhay kang katulad ng kanyang anak na si Kristo na may kabanalan, malinis. Amen po ba dyan? Maliwanag po mga kapatid. Yan po yun eh. Kaya when you found Jesus, the Savior, dapat sunod ka. Kasi, para ikaw ay ma-process, makatulad mo ang anak ng Diyos. Hindi mangyayari yon kapag ikaw'y tumigil sa pagsunod. Basta ako, ligtas na, saan ba na lang kada linggo? Hindi. Tignan niyo yung ginawa ng dalawa, si Andrew, si John, si Philip, sumunod sila eh. Hindi sila tumigil. Bakit? Marami pa kasi silang gustong malaman, gusto pa nila makilala talaga kung sino si Jesus. Kaya pag binasa niyan, di ba, nung nakulong si John, tanong nyo nga kung talaga siya yung Christ, di ba? Maski na si John the Baptist, medyo nagdalawang isip pa rin eh. Ano sabi ni Jesus? Sabihin mo kung ano yung nakita niyong ginagawa po. Di ba? Dadaanan po natin yan. Happy preempt lang. Pero, misa nagdududa rin po yung iba. Sinisigurado nila na talaga si Kristo ang Christ. Si Jesus ang Christ. Amen? So, another verses describe more fully what this is calling is. Anong ibig sabihin nitong calling? When God calls people in this powerful way sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. No? Kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa atin nang tayo po ay makipag-isa kay Kristo. Hindi dahil sa iyong sarili. Because of God's power, you receive and accept Jesus in your life. Amen po ba dyan? Kaya makikita mo, God works in you. Kumikilos siya. Sabi nga rito, He calls them out of darkness into His wonderful light. Di ba tayo dati nabubuhay sa dilim? Dahil tinawag tayo Diyos, dinala tayo sa liwanag. Sa napakaliwanag na buhay. Ang madilim nating pag-iisip, niliwanagan ng Diyos. Dahil mahal niya tayo. Amen. Kaya pasalamat po kayo kapag merong pong nagpakilala sa inyo patungkol kay Kristo at gusto kayong i-process to disciple you para ikaw ay mag-mature kay Kristo. Yun ang purpose kasi kung bakit sumunod yung dalawa eh. Tingnan nyo. He calls them into the fellowship of His Son. Kaya tinatawag tayo dahil ang gusto ni Lord nagkaroon tayo ng fellowship, itong ginagawa, or partnership in the kingdom of God. Kaya tayo tinawag, kaya sila tinawag. Gusto silang makasama ni Jesus Christ to expand the kingdom of God, to preach the good news for the salvation of many people. Yan po yung purpose. And into His own kingdom and glory, sabi niya. To fellowship of His Son and to His own kingdom and glory. Gusto niya, duhon tayo sa kanyang kaharian, sa kanyang kalwalatian, makasama tayo ng Diyos. Gusto niyo po ba ron? Wala nang problema ron. Wala nang face mask doon, saka face shield.
Di ba? Wala nang takot sa karyo ng Diyos. Amen po ba dyan? People who have been called by God belong to Jesus Christ. Kung makikita niyo po, lahat ng tinawag ng Diyos ay kay Kristo talaga. Ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos Ama, inilalapit tayo sa Kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Makabilang sa Kanyang pamilya. Kaya pag nag-share po kayo, ay sabi nyo, sigurado ka ba na nananampalataya ka sa isang anak ng Diyos? Tanggapin mo siya at manampalataya ka at magsisi ka. Hindi kasi ako masyado rin sa sinner's prayer. Dapat kusang loob siya manalangin. Nalangin ka, hingi kang tawad sa Diyos. No? Tuturo ko lang sa iyo, sinasabi ko lang sa iyo na gusto mo maligtas, tanggapin mo si Kristo. Manampalataya ka kay Kristo. Magsisi ka sa lahat ng iyong kasalanan. Ikaw mismo. Dapat galing sa puso mo, hindi yung, sumunod ka sa Panginoon. Di ba? Marami tayo minsan nakagista. Pinag-aaralan kong Bible, wala akong nakitang ganong ginawa si Jesus Christ. Sinabi lang nila, believe and accept. And repent. Ang nakita ko lang, dapat matapos mo mag-repent, tinanggap si Kristo, pabaptize ka. Di ba? Yun po yung mga mahalagang bagay. So, kasi yung mga nakagista natin, lalo na yung mga altar ko, wala namang masama doon. Kaya lang, hindi sila natatagal. Parang iba, tinutulak lang. Lalo na kasama yung leader, sige na, lapit ka na. Di ba? Napilitan to. Tapos pag-uwi, wala rin. Pero yung kusang loob, nagdesisyon siya mula sa puso, yun yung mga nananatili at tumatagal. May makita nyo yung mga inaltar call, the next Sunday, wala na. Di ba? Hindi nyo po ba napapansin yun? Bakit? Nahiya lang yun eh. Lalo na kung kumpare mo yun, hindi ka lang matanggihan. Susunod doon, pag sisimula, magtatago na, bisi. Di ba? Tama po ba? Na-obserbahan niyo po ba yun? Dapat galing sa puso. Yung dalawa, si John at si Andrew, na disciple ni John the Baptist, sinabi niya, yan ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Pinag-pray ba niya, no? Hindi. Nung malaman din, yun ba yun? Sige, sumunod sila. Di ba? Sir ba yun? John, yun ba yun? Oo. Hindi pala ikaw ang Kristo. Hindi yun, doon kami pupunta. Di ba? Sinunod. Wala akong nakita nilay hands doon. Pero kailangan po yun. Marami kasing sistema na pwede mong gawin. Ang mahalaga kasi galing sa puso, binibigkas ng yung labi, if you confess with your mouth. Di ba? Hindi na kailangan. Yung iba pa nga, pwede mo bang ipag-pray siya, ba't hindi ka ba marunong mag-pray? Di ba? Gano'n kasi, minsan, layo-layo, papupuntay mo pa rin sa para ipag-pray. Ba't ikaw, nandiyan ka, hindi mo pa kaya mag-pray? Di ba anak ka rin ng Diyos? Di ba yung power ng Diyos na binigay sa akin, sa atin lahat, ay meron ka rin nun? Di ba? Medyo dapat mabago na yung takbo ng isip natin lalo-lalo na pagdating sa prayer. Okay naman mag-request, sabi naman ni James yun Di ba? Ipanalangin, sabihin sa church, di ba? Ipanalangin. Pero ikaw, marunong ka rin naman mag-pray, di ba? Anak ka ng Diyos Ang pinagpipray lang natin dapat yung mga hindi nakakakilala sa Diyos yung mga unbelievers talaga dapat pinagpipray yan. Pero ikaw, anak ka ng Diyos, dapat ikaw mismo meron kang personal communication with your Father. No? Huwag ka nang umanap ng backup. Pero mahalaga din yun. Pero ang sinasabi ko lang ay, dapat ikaw mismo, marunong ka makipag-usap sa iyong Diyos na masalangit. Amen po ba dyan? Turuan natin yung mga member natin na marunong matuto silang kusang loob na makipag-usap sa Diyos. No? Dahil sabi nga rito, they are called to be saints. Alam niyo po ba tayo tinawag para maging santo? Di ba?
Saints po tayo eh, ano? Ang tawag po sa ating mga mananampalataya ni Kristo ay mga saints. No? Tingnan mo si Jem, di ba? Mukha bang saints? Di ba? Saint siya kasi. Tumanggap kay Kristo yan eh. Hindi naman nakikita sa itsura yan, di ba? Kung saint yan eh. Pero wag tayong papasamba. Ha? Iba sinasamba, pagkasanto, sinasamba na. Walang ibang sasambahin kundi ang Diyos lamang. Amen po dyan. They are called to be in the realm of peace. Dinala po tayo sa isang lugar na may kapayapaan, freedom, pag-asa, holiness, patient endurance of suffering, and eternal life. Kaya tayo tinawag para maranasan natin ang mga yan, bagay na yan. Yan ang purpose ng Diyos sa kanyang mga anak. Karoon ng kapayapaan, hindi laging kinakabahan, laging natatakot. May kalayahan, gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. At habang nasa mundong ito ay punong-puno ng pag-asa. Habang sila'y nabubuhay, dapat lumalakad sila ng may kabanalan. May pagtsatsaga, may pagtitiis sa mga suffering. And buhay na walang hanggan. Kaya tayo tinawag ng Diyos, dinala tayo kay Kristo para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan po yung sinasabi po ng verses na yan. Yung mga verses na yan indicates that the King of the universe is calling the people. Tinatawag niya yung mga tao, no? Upang sila ay mag-response mula sa puso at maranasan nila yung kapatawaran ng Diyos mula sa puso. Hindi tinulak, hindi pinilit. From the heart. Ito ang gusto ng Diyos, na makita sa Kanya mga tunay na lumapit sa Kanya. Amen? Ang tawag po dyan na effective calling. No? Pag sinabi pong effective calling, is an act of God. The Father is speaking through the human proclamation of the gospel. Ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng pag-share ng gospel, ng good news sa mga tao, in which He summons people to Himself in such a way that they respond in saving faith. Meron bang pananampalatayang nagliligtas? Meron bang pananampalatayang hindi nagliligtas? Marami. Di ba? Maraming nananampalataya, pero yung pananampalataya nilang yun ay hindi nakapagliligtas. Maraming nananampalataya sa ribulto, hindi ba? Maraming nananampalataya sa baka, sa India, ang dami nilang Diyos na pinananampalatayanan, pero walang kaligtasan. Nananampalataya sila na si Jesus ay tao, ngunit hindi Diyos. Paano sila maliligtas? So, pag sinabing saving faith, ikaw ay nananampalataya lamang sa isang anak ng Diyos, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Tinawag ka. Kaya pag meron nagpipreach, pag ikaw'y nagsishare ng gospel, God is moving. Kumikilos ang Diyos sa puso ng mga nakikinig. Dahil meron tayong free choices, nasa sayo ngayon kung maniniwala ka o hindi. Nasa sayo ngayon kung tatanggapin mo o hindi si Kristo. Amen po ba dyan? At mapalad kayo, tinanggap ninyo si Kristo. Kaya tayo nandito, di ba? Amen? So, 3 essential you must do when you have found the Savior. Di ba? Matapos mong sumunod kay Kristo, anong dapat mong gawin? Sumunod, nakilala mo, sunod ako. Siya pala ang tagapagligtas. Siya ang aking Panginoon. You must engage in discipleship process. Dapat magpa-disciple ka, mag-aral ka. Dahil ang purpose po ng Panginoon ay makatulad natin si Kristo. Paano makakatulad si Kristo kung hindi mo alam ang mga bagay-bagay na dapat mong gawin? Wala ka sa process. Yung dalawa ba nagpa-process? Yes. Tingnan niyo po. Jesus looked around.
and saw them following. What do you want? He asked them. They replied, Rabbi, ibig sabihin, teacher, where are you staying? O ba't tayo tinatanong kung saan stay? Di ba? Yung dalawa. Come and see, he said. It was about 4 o'clock in the afternoon when they went with him to the place when he was staying, and they remained with him in the rest of the day. Nanatili. Hindi lumayo, nagpaturo, nakinig ng mga teaching ni Jesus. In a short period of time, na-disciple sila. Dahil meron silang conviction. Nakita niyo po? Matapos mong sumunod, ay hindi sapat yung pagsunod lang. Kinakailangan magpa-process ka para ikay lumalim, lumago. Involve yourself in process, sa life group, sa mga cell group ninyo, dapat involve ka dyan. Sa training. Dahil kung hindi mo makikilala na malalim si Jesus. Sa pamamagitan ng pag-aaral, understanding, dun mo makikilala si Jesus po talaga, ang Lord and Savior of the world. Kaya sumunod yung dalawa eh. Ayaw lumayo eh, di ba? Nanatili. Remain with Him. Sabi pa nga ni Jesus, anong gusto niyo? Bakit? Sunod-sunod kayo. No? Although alam naman ni Jesus, di ba? Omniscient siya eh. Pero tinatanong niya. No? Mahalaga ba yung process? Yes. Matapos mo matugpuan ng tagapagligtas, kailangan mag-aral ka sa Kanya. Meron ba sa Bible ng pastor? Meron. Basa. 1, 2, 3, go. Then Jesus said, nakita nyo? Mapit kayo sa akin. Masyado na kayong problemado eh. Pagod na pagod eh. Kaya hindi kayo lumalago kasi ayaw nyo mag-aral sa akin. Sa ibang translation, come and learn from me. Sabi niya, I will teach you anong dapat nyo gawin habang kayo nabubuhay sa mundong ito. Di ba? Eh, yung ginagawa natin sa church, may process tayo eh. Because we want to teach you what Jesus taught us to do, to disciple the flocks of God. Kayo itupa ng Panginoon, hindi ko naman kayo itupa eh. Leader lang ako ninyo. Di ba? Lahat tayo itupa ng Panginoon. Ako yung under shepherd. Siya ang great shepherd. He is the Savior, I am not the Savior. Di ba? Pero ako lang yung tagapanguna para ipaliwanag sa inyo yung nais ng Diyos. Yan po, ang liwanag ng Scripture, di ba? After they follow Jesus, they remain with Jesus to learn more about life on earth, to learn more about holiness, how to become like Jesus. Sabi ni Jesus, I'm a humble and gentle in heart. Mabait ako. Hindi ko kayo pahirapan. Hirap kasi minsan may mga pastor mas maigpit pa sa Diyos eh. Di ba? Daming bawal. Alam mo, dito sa atin, walang bawal. Gawin nyo lahat ang gusto nyo gawin. As long as ang ginagawa nyo ay for God's glory. Amen. Di ba? All things are permissible, but not all things are beneficial, sabi ni Pablo. Lahat pwede nyo gawin, pero hindi naman lahat ay beneficial. Ibig sabihin, do everything for God's glory. Amen po ba dyan, mga kapatid? Tingnan niyo sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso. It was He who gave some to be apostle, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Anong purpose? Bakit mayroong mga leader ng church na ganyan? To prepare or to equip God's people for the works of service. At tayo may mga leaders eh. Kung hindi ako nag-train ng leaders, I will do the service. Kaya maraming pastor na namamatay agad. Isipin nyo,
Sa dami ninyo, kulang ang Lunes hanggang Linggo para mag-live group. Di ba? Kung walang na-train na leader, kung wala kayong mga live group leader dyan, hindi kakayanin mag-isa ng pastor yun. At least ako, may hawak pa ako isang live group, yung sa Malanday. Ang purpose natin dyan, mag-church planting. Di ba? So, if you do not prepare or equip God's people, you will do the service. Ikaw ang gagawa. So, ang purpose tayo, mga leaders, ay dapat na-identify na natin mga potential leaders para sila ay to do the service. Engage them in process. To equip them, to train them. Anong purpose? So that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith para magkaisa tayo ng kaalaman sa pananampalataya. Marami pa rin kasi na hindi pa rin united in faith. Iba ang iniisip. Ano ba ang vision natin dito? We are God's transforming fire to the community and to the family. Hindi po ba? Tayo po, ang instrumento ng Diyos upang matransform ang community. Amen? Maliwanag po ba dyan? No? Galing ni John no? Kaya napakahirap po talagang i-series itong book of John na ito. Talagang it talks a lot of blood and crying. Para makita may message. No? Ang dami ko pong ginawang team dyan Ang lalayo Pero thank God. Last 2 days, na-reveal yung tama. I have found the Savior. Pangalawa, share pag hindi mo alam share mo dahil hindi ka naturuan. Amen? At yan yung nasa context ng pinag-aaralan natin. Nang makilala po ng 2 disciple, ano ang ginawa nila? Andrew and Simon Peter's brother. Sino si Andrew? Kapatid ni Pedro. Was one of these men who heard what John said and then followed Jesus. Andrew went to find his brother. Grabe! Nung makilala niya, makita niya, matagpo niya yung pangakong tagapagligtas, inanap niya kagad yung kapatid niya. Ha! Pabalita ako to. Excited na ako. No? Si brother. No? Nanap niya. Simon told him, we have found the Messiah, which means Christ. Natagpuan na namin, tol. Eto na. Sipin nyo, the Jews are very excited from the Word of God. 400 years, walang prophet. Uwaw sila sa salita ng Diyos. 400 taon, walang nangangaral. At bigla-bigla lumitaw si John the Baptist. Nangangaral. The only prophet in the New Testament. Si John the Baptist. Kaya na marinig niya, ito na ang totoo. Di ba? Sabi niya, tinuro sa amin ni John the Baptist. O nga pala, ba't tinawag siya John the Baptist? Hindi niya apelido yun, ha? Nagbabautismo kasi siya sa tubig. Kaya tinawag na John the Baptist. Amen? Kasi nagbabautismo siya sa tubig. Sa inyo na, tol, nakilala namin, nakita ko na si Kristo. So, anong ginawa niya? Sinare niya yung good news. Ano yung good news? Natagpuan na namin ang pangakong Messiah, the Anointed One, the Son of God, who will save Israel. Who will save the sins, the sinner, sabi niya. Who will take away the sins of the world. Ito na. Why? Mahalaga ang gospel. Bakit kailangan mag-train, maintindihan ang gospel? Kasi, sabi ni Pablo, for I am not the shame of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Kasi ito yung kapangyarihan ng Diyos
The moment na ikaw ay nag-share ng mabuting balita patungkol kay Kristo sa ginawa niya, nagkatawang tao siya, namatay sa krus, di ba? Nilibing, muling nabuhay. Ang Diyos ay kumikilos sa puso ng tao. Maniwala ka dyan sa nagsasalitang yan, sabihin niya, di ba? To the Jews, sabi niya. Ano sabi? To the Jew first. Kanino mo share ang gospel? To the Jew first and also to the Greek. For it in the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Amen po ba dyan? So, to whom are you going to share the gospel? Kanino mo dapat i-share ang gospel? Dapat i-share mo unang-una agad sa pamilya mo. To your loved ones, sa mga mahal mo sa buhay. Gusto mo ba ikaw lang maliligtas? Kawawa naman nanay at tatay at kapatid mo, kuya, ate, tito, tita. Family. Di ba? Yan po yung ginawa ni Andrew eh. Di ba? Inuna niya yung kapatid niya. Inanap niya kagad, naisip niya kagad si Utol eh. Utol ko, pasaway to eh, di ba? Talaga naman pasaway si Peter, di ba? Nakita natin buhay, tigas to eh. Di ba? Sabi niya, Andrew went to find his brother Simon and told him, we have found the Messiah. Then Andrew, anong ginawa niya? Matapos niyang i-shares, brought Simon to meet Jesus. Looking intently at Simon, Jesus said, your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas, which means Peter. Tinignan siya, no? Tinignan ni Jesus hanggang puso ni Peter, eh. Basa ang puso niya, eh. Tigas to, eh. Sabi Jesus, matigas to, eh, si Peter. Di ba? Kilala niya. Kilala tayo ng Diyos, eh. Alam niyo ba yan? Sabi niya, hindi lang niya, sabi niya, hindi ko lang ito ililigtas. Itatransform ko to sapagkat ito mangunguna sa aking flocks. Si Peter. Basa niya. Sabi niya. No? You are the rock. Upon this rock, I will build up my church. Sabi nga, di ba, ni Jesus. Sabihin, dineclare niya na si Peter ang magiging primary leader niya. Why? Diyos siya. He has the power. Omniscient. Omnipotent. Di ba? Kilala ng Diyos ang tao. Kaya as leaders, dapat meron tayong tinatawag na spirit of discernment. Nadi-discern natin kung sino may potential na pwede maging leader na dapat mong i-develop. Pag hindi tayo nag-equip, we will do the service, the works of service. Ba? Ang purpose natin, mga leader, ay to train and equip mga reliable and faithful men of God. Yung mga maaasahan dapat, hindi yung hindi maaasahan. Dapat yung tinitrain mo, yung alam mo maaasahan mo sa ministry. Hindi ka iiwan. No? Patay kung patay. No? Yes. Matapos mong ma-share sa iyong mga mahal sa buhay, sabi niya, first to the Jew, then to the Greek. To your friends. Dapat sa mga kaibigan mo naman. Di ba? Ganyan ginawa nila eh. You must share the gospel to your family first, then to your friends, to your neighbors, mga kaibigan mo, to your office mate, mga barkada mo. Di ba? Sinishare mo. Yan po sabi. Anong ginawa? Nung si Philip ay sumunod kay Kristo, sabi dito,
Philip was from Bethsaida, Andrew and Peter's hometown. No? Sabi po rito, Philip went to look for Nathanael. Sino hinanap ni Philip? Yung friends niya. Nakita nyo? Na matapos niyang nakilala, natagpuan ng tagapagligtas, na disciple siya, inanap niya si Nathanael. And told him, we have found the very person Moses and the prophets wrote about his name is Jesus, the son of Joseph from Nazareth. Ha? Grabe, excited si Philip. Di ba? Inanap niya yung best friend niya. Makikita po natin diyan, pag pinag-aralan mo, si Philip ay walang kaduda-duda na kilala niya si Peter, si Andrew, si James, si John. Yan yung mga unang nakakilala kay Kristo, yung mga unang naging disciple ni Jesus Christ. Si Philip, si Peter, si Andrew, si John, si James, saka si John, magkapatid dyan. No? At silang lahat ay mga fisherman, mga mangingisda. No? Makikita natin yan sa Book of John, chapter 21. Pag makikita nyo, no? At itong mga ito ay mga God-fearing Jews na may mga takot sa Udyo, na sila yung magkakasama na lumaki, na umaaten sa sinagoga, na nakikinig ng message sa Capernaum. Yung mga yan, kaya magkakakilala yan. Mga friends yan, magkakasama sa pangingisda yan. Pag binasa niyo yung Book of John 21, no? Evidence na si Philip, si Nathanael, si Thomas, pati si Thomas, doubting Thomas, kasama nila yan. No? So, we're all fishermen from Galilee. Kayo po, pinuntahan niyo na ba yung mga friends niyo, mga mahal niyo sa buhay, para i-share yung gospel? Ako po, may mission akong baka next week. Namimiss ako nung pinsan ko, tumawag sa akin kahapon. Yun yung nag-alaga sa akin. Sabi niya, namimiss na kita. Nadidinig mo ba yung mga pinadadala ko sa yung preaching? Bisitahin mo naman ako. Layo ng bahay mo, Santa Rosa. Diba? Tabi daw sila ng Enchanted Kingdom. Huy, pasok mo kami dyan. Hindi nga lang kita may papasok doon, sabi. Mahal doon. Yan. Plano namin bisitahin para makumpleto yung sharing ko. Tulala yun nung sinyeron ko. Hindi, nakagisan ko. Kaya nga, mali yung nakagisan mo. Ilan taon ka na ba? Sabi ko. Bata pa naman ako, sabi niya. Ilan taon ka na? 74. Bata, sabi ko, 74. Di ba? Yun po yung naggalaga daw sa akin ng bata. Namimiss niya raw ako. Kaya mo, bibisitahin kita. God's will. Yung mga friends nyo nun, nakaka-chat nyo ba? Wala nang sa social media, wala nang malayo-malayo ngayon, di ba? Kaya nga po, alam niyo, ito yung sa mga bagay na ginawa din ng pandemic. Nakapag-isip tayo ng mga ways para maabot yung mga tao. Kaya sabi ko, kahit na magkaroon tayo ng face-to-face, i-record pa rin yung preaching para ma-send pa rin natin. Di ba? At pwede niyong balikan. Ano ba yung tinuro nun? Balikan ko, di ba? Para ma-share ko rin. Para may nababalikan tayo. Amen po ba dyan? Yan po yung pangalawa, di ba? To your friends, to your neighbors. Pangatlo, after you have found out the Savior, no? Tapos mo sumunod, no, nag-discipleship ka, nag-process ka, sinyer mo yung gospel sa friends mo, sa mga mahal mo sa buhay. Ano pa ang dapat mong gawin? You must bring them in the gathering of the believers. Dali nyo sa church service. Di ba? Dali nyo. Ginawa ba yon? Yes, dinala nga ni Phillips, ni Andrew kay Jesus Si Peter. Si Philip, dinala niya kay Nathanael at nagdududa pa to. Di ba? Wow, meron ba lalabas dyan na mabuti sa Nazareth? Kasi yung Nazareth po ay parang sa paano natin, ay lugar ng tundo. Walang mga siraulo mga tao, sabi gano'n. Ako, taga-tundo po ako .
Kasi yung environment kasi hindi maganda. Maraming pasaway. Ganun yung Nazareth. Eh, meron bang lilitaw dyan? Sabi ni, di ba? Sabi ni, ayaw maniwala ni Nathaniel. Tingnan nyo. Nazareth? Exclaim Nathaniel, can anything good come from Nazareth? Yes, sabi naman ni Philip, come and see for yourself. Philip replied, sabi niya. As they approached, Jesus said, now, nung nakita ni Jesus, here is a genuine son of Israel. Kilala kasi ni Lord ang puso ng tao, di ba? A man of complete integrity. Grabe, matindi pala to si Nathaniel. Yung integridad nito. How do you know about me? Sabi ni Nathaniel. Jesus replied, I could see you under the fig tree before Philip found you. Grabe, Diyos, diba? Kita. Oy, nakikita na kita doon sa ilalim ng puno ng fig tree na nagpipray. Bago ka pa natagpuan ni Philip. Gulat si Nathaniel. Di ba? So, anong ginawa? Bakit kailangan mong dalhin sa church? Bakit niya kailangan dalhin kay Jesus? O tayo sa ating panahon, bakit kailangan matapos natin ma-share na disciple, dinala sa life group, at isasama mo sa church service? What is the purpose? Di ba? To know and experience the power of God. For them to know more about God, experience the power of God. Di ba? Para maranasan ng mga tao ang kapangyarihan at makilala nila ng gusto ang Diyos. Amen? Nangyari ba kay Nathaniel yun? Yes. Kaya sabi niya dito sa verse 49 to 51, no? Then Nathaniel explained, Rabbi, you are the Son of God, the King of Israel. Kasi nagulat siya eh. Yung power ng Diyos, nakita mo ko. Di ba? Nandun sa lalo ng fig tree, nagpipray, nung sinabi niya, ikaw nga talaga, sabi niya. Jesus asked him, do you believe this just because I told you I have seen you under the fig tree? You will see greater things than this. Mas marami ka pa makikita. Ay, mga kapatid, kapag dinadala nyo sa gawain ang mga anak ng Diyos, mga na-share nyo, mas marami pa silang mararanasan sa Diyos. Kaya napakaalaga ng gathering kung saan lumalakas ang pananampalataya ng bawat isa. Hindi pwedeng nag-iisa ka lang, okay na ako dito sa bahay. Hindi pwede. We are called into the fellowship. Di ba? Tinawag tayo para makipag-fellowship. Ayaw kong kasama yung mga yan. Bakit? Si Lord nga, ayaw ka rin kasama, pero tinanggap ka eh. Di ba? Huwag tayong ganun. Wala kang dapat pinipili. Ayaw kong kagrupo yung mga yan. Di ba? Si Lord nga, ayaw din tayo kagrupo eh. Pero gumawa ng paraan para makagrupo tayo eh. Pinadala yung anak niya eh, di ba? Si Jesus. Then we have the right to become children of God, family of God. Ayan. Dapat natatransform po. Mangyayari lamang po yung mga bagay na yan, pagbabago ng isip, pagkapatuloy sila nakakapakinig ng Word of God. Kaya we have to bring them in the church. Eh, yung logo ng yan yung slogan ng youth namin ginawa. Bring them in the tent for them to know God. Tama ba? Yung ba yung natin, di ba? Pag-usapan natin yung mga service ng youth, no? Siguro online pa rin tayo kasi may mga below age na bawal. Online pa rin tayo. Okay? Sabi niya, Rabbi! So why do we need to share the gospel of salvation? Para maranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapatawaran ng Diyos sa kanilang buhay. Scriptures tell us that we were created to glorify God. Alam niyo po ba, pag may naliligtas na glorify si Lord, natutuwa, di ba? Mahalaga ang isang kaluluwa sa Diyos. Sabi nga, iiwanan ng 99, hanapin yung isa. It brings glory to God. No?
indicating that we are important to God Himself. Alam niyo ba na importante tayo sa Diyos? Kaya niya tayo nililigtas. Bakit? From the very start, God created man for His glory. Mahalaga po. Nang magkasala po ang tao, gumawa ng paraan ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. We are created according to the image of God. According to the character. Hindi sa itsura. Character. Sa puso. No? Tignan niyo po. Sabi ng Isaiah, lagi ko pong binabanggit ito. Pakibasa nga po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sinasabi mo ba na siya ang Diyos mo? Ha? So kung sinasabi natin na siya ang Diyos, yung may gawa ng langit at lupa, He made us for His glory. He created us for His glory. Amen? Dahil ikaw ay nag-worship sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sabi niya, I made them for my glory. I created them. All who claim me as their God will come. Di ba? Lahat na nagsasabi na ako ang Diyos nila, lalapit, darating. They will come and follow me for my glory. Amen? Sabi rin ni Pablo. Sa katabi mo, pinili ka ni Lord para magbigay ng kalwalatian sa Kanya. Ganyan po kayo kaimportante. Ganyan tayo kaimportante sa Diyos. Ang purpose niyan, magbigay po ng kalwalatian sa Kanya. Di ba? Amen? Sabi ni Pablo sa taga-Korinto. Taga-Korinto to, sila sister, taga-Corinthian po yan eh. Nung ko lang nalaman na may marriage counseling ako, taga-Corinthian pala sila. Tapos yung mapapangasawa, taga-Rome. Biblical yung kalye nila, biblical. Oh. Sino isang taga-Corinto, nagkita taga-Rome. Taga-Roma. Tignan niya. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Amen po ba dyan? Napakasarap po talaga maging anak ng Diyos. Ganyan po tayo ka-importante sa Diyos. Kung bakit niya tayo tinawag sa kanyang karyan. Kaya sabi niya, kung kumakain man kayo, nagpe-fellowship, umiinom kayo ng mga drinks, hindi alak ha? Ano mang ginagawa nyo? Babasketball ka, namamasyal ka, tutulog ka, gawin mo ang lahat ng yan sa ikararangal ng Diyos. Kaya nga sa church natin, walang bawal. Gawin mo ang lahat basta sa ikararangal ng Diyos. Amen po ba dyan? Yun lang eh. Di ba? Hindi tayo magpit. You have the freedom to do everything. As long as you do that for God's glory. Di ba liwanag? Amen. So what is our purpose in life? Ano ba talaga ang purpose natin sa ating buhay? Our purpose must be to fulfill the reason that God created us. Ang purpose natin sa buhay, kailangan ma-fulfill natin ang reason kung bakit tayo nilalang ng Diyos. Ano? To glorify Him. See? Kaya
Ang daling alamin, Lord, ano ba, bakit ba ako nabubuhay sa mundong ito? Sabi ni Lord, para magbigay ng kaluwalhatian sa akin. Di ba? To worship me, to glorify me. Di ba? Let your light shine before men by doing good works so that I might be glorified by people around you. Tama po ba? Napakadali ng dahilan kung bakit tayo nilalang ng Diyos. That we have to enjoy God, delighting in the Lord. Enjoy your fellowship, your relationship with God. Maging masaya ka. Every morning, praise the Lord. Enjoy mo yung relasyon sa Diyos. At may experience mo yan together with your brothers and sisters in the gathering, in your life group, in work, in service, di ba? Kaya mahalaga po yun, mga kapatid. Huwag niyong ignore yun. Di ba, sabi nga ng huwag niyong kalilimutan na dumalo ng mga gawain ng mga Panginoon. Kaya lang, ang demonyo, umahadlang talaga, gumagawa ng parahan para hindi tayo magkita-kita. Di ba? Pero matatalino, mga anak ng Diyos, meron din kami parahan. Magpe-face shield kami at magpe-face mask kami. Di ba? Para magkita-kita kami. Amen po ba dyan? So, we are created for God's glory. Ang nice po kasi ng Diyos, sabi niya, ako'y naparito, no? I came that they may have abundant life. Gusto ni Lord, maging masaya tayo. Amen? To enjoy the goodness of God in our life. Tingnan niyo po ang sabi ni David. In Psalm 16:11, David tells God, in your presence, ano rin meron? In your presence, there is fullness of joy. In your right hand are pleasures forevermore. Grabe, no? Kasiyahan forevermore. No? Sa Tagalog, nilagay ko rin dito. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Di ba? Minsan ganda sa Tagalog, mas may impact. Di ba? Ulitin natin. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Di ba? Amen? Na-experience nyo ba yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nyo? Yes. The greatest miracle happened in your life nang makilala nyo ang Diyos. Na magkaroon kayong relasyon kay Kristo. Yan yung miracle na nangyari sa inyong buhay. Why? Because it gives you joy and peace. Kaya pa, sa gitna ng pandemic na ito, nakakangiti ka pa. Di ba? Sabi nga, yung resiliency ng mga Pilipino, ibang klase. Sabi ko, no. Dahil may Diyos kami, kaya sa gitna ng pandemic, nakakangiti kami. Ganon kami katindi. Dahil, pinangangawakan namin ang pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. I am with you till the end of the age. Amen po ba dyan? So therefore, the normal heart attitude of the Christians is rejoicing in the Lord, in the lessons of the life He gives us. Anumang mga bagay na pinadama sa atin ng Diyos, na mga pagsubok, natutunan natin, ay mag-rejoice tayo. Rejoice, magalak tayo, sabi ni Pablo. Di ba? Magalak tayo. Ang dami natin natututunan sa nangyayari ito sa 8 buwan. Di ba? Ang dami natin natutunan. Naging creative tayo. Gumana yung isip natin kung anong dapat gawin. Yung dating isip na hindi nag-iisip. Di ba? Ngayon, nag-iisip. Tama ba? May isip pero hindi nag-iisip, di ba? Tulog yung isip, sabi nga. Pero ngayon, grabe, nag-iisip ka, ano bang way, anong dapat gawin para magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Maraming ways, di ba? No? Tingnan niyo po sabi ni Pilipos, ni Pablo sa taga-Pilipos. Pwede natin basahin ng sabay-sabay. Amen, 1, 2, 3. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandaang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay ingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan
sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang maghihingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi niya, huwag kayo mabalisa. Sa halip, magpasalamat ka na doon sa iningi mo. Wala pa, pasalamat ka na. Nakita niyo, di ba? Tignan niyo. Sa halip ay ingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Nakikita nyo, pag umingi ka, thanks you kagad para hindi na makaporma si Lord. Lord, salamat sa binigay mo. Ha? Wala pa eh. Pasalamat na nga ako. Di ba? Kasi anong ini-express mo doon? Yung faith mo. Di ba? Napasalamat ka na, wala pa. Lord, thank you po sa sasakyan. Kasi alam naman ni Lord kung anong kailangan mo. Alam ni Lord kung kailangan mo talaga yung iniingi mo. Kanina lang po, aga-aga, ginising ako ng brother ko. Natuwa ako eh. Pinag-pray namin yung bago niyang sasakyan. Nakabili siya ng van eh. No? All second hand lang naman. Uy, talaga, sabi ko, meron pala ako maiiram. Oo. So, kinot ko po yung James 1:17 ng lahat ng mabubuting bagay, regalo ay mula lahat niya sa Diyos. Kasi nga, alam mo po ito, galing sa Diyos yan. Alam kasi ni Lord, kailangan mo yan. Kaya ka pinagbinigyan niya. Aga-aga po eh. Kakatuwa naman, binigyan niya ako pang McDonald. Sa isa ka na, pang McDo. Nagmamadali kami. Hindi tayo makapag-McDo. Pang lunch na lang natin ito binigay. Di ba? Dapat breakfast eh. Tanghali na po. So, lahat po ng mabubuting bagay, nagbumula sa Diyos. Amen po ba dyan? Lahat. Kung ano man meron ka, galing sa Diyos yan. Kaya lagi ka magpasalamat. Hindi mo pa natatanggap. Lord, thank you in advance. Di ba? May mga ganun tayo, thank you in advance. Amen? Lord, alam ko, bibigyan mo ako magandang trabaho. Pagkakakitaan, salamat. Hintayin ko yan, Lord. Thank you na. Wala pa man, salamat. Di ba? Dapat ganun po yung mindset natin. Amen? So, as we glorify God, sabi nga, as we glorify God, enjoy Him. Sabi kasi na Scripture, that He rejoices in us. Kasi nagagalak din si Lord sa atin. Kapag nakikita ng Diyos na nagagalak tayo sa Kanyang presensya, natutuwa rin siya. Meron ba sa Bible yung pastor? Meron. Kaya hindi nyo alam kasi hindi nyo binabasa. Sabi ng Isaiah, basahin natin. As the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you. Kung paano daw yung binatang lalaki ay nagagalak sa kanyang mapapangasawang babae, ganon din ang Diyos ay nagagalak sa atin. Ano ba yung expression ng isang lalaki na ikakasal? Yung anong kagalakan meron yun? Nag-o-overflow. Di ba? Tuman-tuwa. Ay, nakakasalan ko na rin. Nakakasalan niya na ako. Excited na ako. Di ba? Overflow. Ganon din ang Diyos. Nag-o-overflow yung kanyang kagalakan sa kanyang mga anak na nag-win ng soul for His glory. Di ba? Amen po ba dyan, mga kapatid? Di ba nakakatuwa? When we add to that realization that God Himself is rejoicing in our fellowship with Him, our joy becomes inexpressible and filled with heavenly glory, sabi ni Peter. Meron kang kagalakan na hindi mo ma-express. Hindi mo maintindihan ba't tuwan-tuwa ka sa gitna ng hirap ng buhay ito, masaya ka pa rin. Kaya nga nasasabihan tayo mga baliw. Di ba? Kapalit. Hirap ng buhay tao, praise the Lord pa rin ang praise the Lord. Hindi nila kasi tayo naintindihan. Kasi wala ang Diyos sa kanilang buhay. Ang nasa kanila, yung kakayanan lang nila. Hindi nila maintindihan yung nararamdaman natin. Nakagalakan. Inexpressible. Sabi nga, inexpressible and filled with the heavenly glory. 1 Peter, basahin niyo 1 Peter 1:8, sabi po ni Pedro. The fact that man is in the image of God, it means that man is like God and represents God. Tayo po, nire-represent po natin ang Diyos.
We are bearing the name of Jesus Christ. Kaya tinatawag Christian. Representative po tayo ng Diyos dito sa lupa. Para i-win ang mga tao na wala pa pong pagkakakilala kay Kristo for His glory. Amen? That is our purpose in life. Amen po ba? May natutunan po ba kayo? Ano po ba yung pinag-aralan natin? The three essential you must do. The moment you have found the Savior, you must follow the Savior. You must engage in discipleship. You must share the gospel, first to your family, then to your friends and neighbors. Pangatlo, you must bring them in the gathering of the believers for them to know and experience the power of God. Amen po? May tanong ako sa inyo. Meron akong tanong eh. Tatlo to eh. That only you can inherit eternal life. Kontento ka na ba na ikaw lang ang mayroong buhay na walang hanggan? Paano sila? Di ba? Ito yung pang-uling tanong. Ang tanong. Mapanood yun. Ito ang tamang tanong sa tamang sagot. Ang hirap alamin yung tamang sagot sa tamang tanong. Di ba? Paano yung mga mahal mo sa buhay, mga close relatives mo, your family circle, your friends, di ba? No? If your answer is yes, then proclaim the gospel of salvation to your family, friends, and neighbors, and to the rest of the world. Amen? Ay kung sagot nyo pala yung no, dapat proclaim niya yan. Diba? So, pakibasa nga po natin conclusion. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Proclaim to your tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit. Tunay napakabuti mo. Salamat sa iyong mensahe na aming narinig, napag-aralan sa umagang ito. That will give glory to your name, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na buksan ang aming mga labit, mga bibig, na i-share po namin ang mabuting balita ng kaligtasan sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kapitbahay. At kung saan mo man dako ng mundong ito, kami dalhin, ay laging mong buksan ang aming mga bibig upang ipahayag po ang iyong kabutihan at kaligtasan sa mga tao. Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, sa iyong pag-iingat, sa iyong mga anak na narito. Amin pong dalangin, patuloy mo silang gabayan habang sila'y nabubuhay sa mundong ito, Panginoon. Patuloy mo pong provide ang kanilang pangangailangan. At lalong-lalo na po, Panginoon, puspusin niyo po sila ng iyong banal na Espiritu sa araw-araw upang maranasan nila ang kapayapahan at kagalakan sa iyong presensya. Kaya mga kapatid, sa ating pagsamantalang pag-iwalay, tandaan po natin ang ating napag-aralan. Baunin natin sa araw-araw ng ating buhay ang mga salita ng Diyos. Lagi nating isipin ang kapayapahan at kagalakan na nagbumula sa Diyos ay nasa atin na. Kaya sa buong linggong ito, lumakad tayo na may bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat pa'y magsabi na, Amen. God bless po. I pray na na-bless po ang bawat isa sa mensahe po. So, tinatawagan ko na po yung ating kapatid na siya po ang